Hello, welcome back uli. At ngayon, binalikin natin si Nanay Cristina para kumustahin kung napagawa na ngayong request niya para dun sa kanyang harapan na may munting tindahan, sari-sari store, na nalagyan na ng bubong, no, para hindi nga naman na nababasa ng ulan kapag umuulan yung kanyang tindahan. So umakyat ho siya 1 month ago kay Sir Will Lipat para mag-request nga na kung pwede makahingi ng assistant na maglagyan o magkaroon siya ng pambili panglagay ng bubong dahil wala ngang bubong. At ayun, nadiskartihan niya na ang tawag diskarte itong harapan niya, napalagyan niya na ng pader. Ang problema ay wala ngang bubong yung kanyang tindahan, kaya umuulan. Pag umuulan, siyempre nababasa yung mga paninda. Kung napanood nyo yung first video natin sa kanya, talagang nagkataon din na maulan nung time na yun. Nakita natin talagang swimming yung kanyang mga paninda, no? Basang-basa. At nung nagpunta tayo dito, walang bubong, pero ngayon makikita nyo na, ayan na, may bubong na siya. At para sa akin, napakaayos din yung pagkakagawa dahil puro bakal na yung ginamit na materialis ni Nanay Cristina. At the same time, doon sa halagang 5,000 na assistance na binigay ni Sir Ruel para nga pambili ng mga materialis, kahit paano masasabi natin na napakaayos at napakaganda at napagpakasya rin naman at ni Nanay Cristina yung binigay na pera. At sa same time, tatanungin din natin, baka siyempre, kasi parang yung materialis nito, napakahaba ng yero, medyo may pagka-price din. Nawa niya para mapagkasya yung binigay ni Sir Ruel, pambili ng gamit. Tapos, ayan yung harap. Ayos na, malilim na. Kaya nung nakaraang bagyo, kasi gawa na daw ito, maayos na, hindi na nababasa yung mga paninda ni Nanay Cristina. Okay, pasok tayo. Tingnan natin sa loob yung lugar. Nanay Cristina, pasok ako ha. So ayan, tingnan natin na yan. Napakaayos na. Kung dati-rati puro trapal yung nakalagay dito. Ngayon, ito na. May yero na at bakal na. At siyempre, nung kasagsagan ng bagyo na Christine, hindi na daw siya nauulanan o hindi na nababasa yung yung kanyang mga paninda, hindi na naliligo sa ulan kapag umulan. Kasi pagka siyempre maaraw, hindi na rin mainit. At ngayon wala na yung trafal, so magagamit niya na para doon sa iba pa. Ayan, di ba? So dito, ayun. Ganda. Okay, tanungin natin si Nanay Cristina kung anong ginawa niya at napagkasya niya yung tawag dito, yung pera na ibinigay sa kanya at para makagawa ng ganitong kaayos, kaganda, no? Doon sa halagang ibinigay ni Sir Ruel para mapagawa ng maayos at maganda itong bubong. So ayan, papasok na tayo sa bahay ni Nanay Cristina para makausap natin siya kung ano yung ginawa niya doon sa bakit ganun kaganda yung kinalabasan ng bumalik pa talaga ng pagpapagawa niya dito. Samantalang pakiwari ko, kukulangin yung budget na yon sa pagpapagawa niya nung pagpapabuhong ng kanyang bahay. Kasi makikita nyo, di ba, bakal lahat yan, tapos yung yero na lungspad, pagkahaba-haba pa. Just yung haba nung yero. Tapos, ayun na lang yung kulang na hindi natatakpan. Dito, meron na rin, siguro, kunting bakal, no, na ikakabit para mas maging maayos yung tawag dito, yung pagkakalagay ng yero. Yun na lang kulang. The rest, halos okay na. Finished product na siya. Okay, so yun. Anong ginawa nyo at ganong kaganda yung kinalabasan nung tawag dito, pagpapagawa nyo nung harap nung tindahan ninyo sa harap ng bahay ninyo? Ayun po, ginawa ko na lang po ng paraan kasi po,
talagang natakot po ako sa Bagyong Christine at nakita naman po natin ang resulta, di ba po? Ang dami pong nasalanta talaga. So, bago po yun nangyari, talagang yung sobrang takot po, ginawa ko po ng paraan at yun, kumapit po ako sa Bombay. Nag-lending po ako para po talagang maipagawa ko yung yung pagpapa-labor. Kasi po talagang natakot ako talaga sa bagyong dumating na yun. Nag-lending po ako, tapos ginawa ko po ng paraan. Tapos yung iba pong naipon ko sa puhunan sa tindahan, dinagdag ko po ng kaunti para kahit paano magawa siya. Kahit po may butas, at least malaking bagay na po yun. Yung nakatulog na po ako ng mahimbing para po talaga. Maayos na, hindi na babasa. Kasi lagi po ako hindi nakakatulog pag naulan. Pero ano naman, nagkasya naman doon yung sa yung binigay na ni Sir Roel, pambili dun sa materialis. So, kinulang na lang yung pampagawa, yung libor, mabayad dun sa libor, yung kinulang. Actually, kulang pa po rin siya. Kasi po, diba, sa yero po, at saka sa bakal. Sa bakal. Opo, kulang po talaga siya. Pero yun nga po, mas pinilit ko talaga siya na maibili dun lahat sa materialis. Tapos ako na po bahala dun sa pagpapalibor. Yun na. Kaya po nakapangutang ako sa lending para mapagawa na, mapabayad kayo sa libor. Kasi po, kayo kay Ma'am Percy, thank you po sa pagdalaw at nakita niyo rin naman po ang aming sitwasyon buhay. Din talaga ako. Nakita rin ni Ma'am Percy talaga ako. Salamat po sa inyong lahat. Kay Ma'am Luz Lipat, na asawa ng butihing na may ginto ang kalooban din ng na puso, si Ma'am Luz, na talagang supportive din sa kung ano yung ginagawa ni Sir Roel na pagtulong. Yun. maraming salamat sa iyo. Thank you, Ate Christina. So yun, try mo uli, baka mapagbigyan ka ni Sir Roel para makabawas doon na hindi kumbaga yung inutang mo mabawas na yun kasi siyempre yung utang may tubo pa din yun kasi sa akin bilang solo parent talaga, promise. Kasi siyempre kung hindi mo pa rin napagawa nung panahon to ng Christine, baka naglalawa na ng gusto dito sa baka pwede yun ako nakakausap ngayon. Iba po talaga ang pakaramdam ko pag gano'n na-stress ako. Yung depression, alam mo sir, siyempre, natutulala ako. Kaya hindi maiwasan. Lalo siyempre, kung nag-aalala ka nga rin siyempre sa kalagayan at sitwasyon nga, yun nga, siyempre para mawala ng alalahanin mo, pinangutang mo na rin talaga para kahit pa paano mapagawa. Pinapalang ko na yung mukha ko talaga, sabi ko. Sige. Parang awa niya po. Halos maglumuhod ako doon. Sa Wilder. Sa Wilder. Buti na lang mabait din si Kuya dahil pinagbigyan ka rin. Blessing talaga kayo sa akin lahat ng time na yun. Sabi ko talaga. Halos magsimba ako sa lahat ng simbahan sa pagpapasalamat. Sige, ayun na ate, Nanay Christina, maraming salamat sa tiwala ninyo. At yun, same time, okay na yung harap ninyo. Hindi na maulanan, hindi na maaarawan. At yun, siyempre ako. So, ayan po yung anak ni Nanay Christina na nag-aaral dito sa elementary school dito sa may Malainin Bago. Siya yung kasama niya dito sa kanyang bahay. So, ayan yung kanyang paninda na munti, nakapiraso.